So, para dito sa magiging example natin, dito sa C++, so gagamit tayo ng while loop. Okay, so ito yung magiging topic natin. So, beginner. So, for beginner while loop lang siya. Explain natin kung para saan yung magiging while loop natin. So, first, meron tayong structure ng C++ dito, yung magiging while loop. And then, sa while loop natin ay magde-declare tayo ng variable. So meron tayong int dito sa magiging data type natin. Then ang variable ng data type natin will be I. And then after nun, equal natin siya sa magiging 1. Then semicolon. So ibig sabihin, ang I natin meron siyang value na 1. Then after nun, magagamit tayo ng looping na tinatawag natin ay while. Then mag-o-opening and closing parenthesis tayo. So in C++, as part of while loop natin, ang magiging parameter niya ay nasa loob ng parenthesis. So for example, ang sa parameter natin will be yung condition ng while loop natin. So remember, ang I natin, ang value niya ay 1. So kung ano man yung ipapasok natin dito, magiging condition siya ng while loop natin. So ang gagawin natin, tatawagin natin si I. So remember, ang value ni I ay 1 siya. Now, if we use yung mga arithmetic natin dito, for example is less than operator, and then meron tayong equal. So tinitingnan ngayon natin if yung I natin is less than equal siya sa 5. Okay? So after nun, meron tayong opening and closing curly bracket. Sa loob ng opening and curly bracket natin, meron tayong cout. So sa cout natin, it will, ito yung magiging for printing natin sa mismong screen natin. So kapag dineclare natin ng I, ibig sabihin niyan ay piniprint natin yung 1. Okay? So since we are under ng while loop natin, so ira-run natin yung I natin pataas hanggang mag less than equal tayo into 5. Okay? And then, pag naglagay pa tayo ng less than operator tapos double quotation, maglalagay lang tayo ng spacing. So ibig sabihin kapag magka-count siya ng 1, 2, 3, magkakaroon siya ng single space. So hindi magkakadikit-dikit yung mismong number natin. Then, lalagyan lang natin siya ng semicolon. And then, since ang gusto natin is magbilang siya starting with 1 hanggang 5, gagamit tayo ng tinatawag na incrementation. So, ang gagawin nyo ay plus plus. So, ibig sabihin, ng I plus plus natin, ang ibig sabihin yan, add value to the existing value. So, yun yung tinatawag natin na increment. Yan. So, ngayon, if we run yung program natin, makikita nyo dito na magbibilang siya ng 1, 2, 3, 4, 5. So, yun yung magiging condition ng while loop natin. Okay. So, yan ngayon yung simple structure ng while loop natin.